Pilit nga bang itinatago ang matatamis na sikreto ang nakakagimbal na baby bump ni Kim Chiu sa tabi ni Paolo Avellino na tuluyang yumanig sa buong social media. Isang makakapigiling ng tagpo ang tuluyang gumulanta sa mga maiinit na mata ng mga netizen matapos kumalat na parang apoy ang mga controversial na larawan na sikat na tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino sa gitna na isang tila inosenteng paglilibot at pagkuha ng mga eksena sa isang sikat na mall. Isang malaking pasabog ang biglang sumira sa katahimikan ng araw nang mapansin ng publiko ang isang kakaibang hugis sa mismong tiyan ng aktres. Ang inakala ng marami na simpleng pagpapakilig lamang ng sikat na tambalan ay mabilis na nauwi sa isang pambansang usapin na nagbukas sa napakaraming espekulasyon sa isang iglap. Ang mga inosenteng larawan ay naging sentro ng matinding investigasyon online kung saan ang bawat anggulo at bawat anino ay pilit na hinahaluka upang tuklasin ang sinasabing lihim na matagal na umanong pinagtatakpan ng dalawa. Mabilis na naningas ang mga nagbabagang usap-usapan sa loob ng tinaguriang Kim Pao universe nang magsimulang magpiesta ang mga tagahanga sa mga nakunang ebidensya. Ayon sa mga matatalas na mata ng mga nakasaksi at nakasuri sa mga larawan, hindi maikakaila ang tila umbok na naguhumiyaw ng isang napakalaking posibilidad. Sumabog ang balitang test bond o pagbubuntis na nagtulak sa madla na magtanong kung ang matamis na samahan ba sa likod ng kamera ay tuluyan ng nauwi pagbuo ng isang pamilya. Para sa mga masugin na sumusubaybay, ang tila maingat na paggalaw ng aktres at ang pambihirang pag-alalay ng aktor sa mga nasabing larawan ay malinaw na hudya na mayroong isang napakalaking balita pilit na itinatago sa mapanghusgang paningin ng showbiz at ng buong bansa. Ngunit sa kabila ng nakalolang kilig at pagkasabik ng madla, isang matinding revelasyon ang sumingit upang magbigay ng panibagong kulay sa nagbabagang issue. Lumabas ang mga ulat na ang nasabing presensya ng dalawa sa mall ay bahagi lamang umano ng matinding shooting para sa kanilang pinakabagong pelikula na may titulong A Perfect Marriage. Dahil sa detalyeng ito, biglang nahati ang opinyon ng publiko at mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Marami ang nag-aalinlangan kung ang kinababaliwang hugis sa tiyan ay isang totoong bunga ng pagmamahala o isa lamang gawa-gawang prosthetics upang bigyang buhay ang hinihinging karakter sa kwento. Ang linyang naghiwalay sa totoong buhay at ang isang gawa-gawang script ay tila tuluyan ng lumabo na lalong nagpayani sa kuryosidad ng mga Pilipinong sanay na sanay sa mga patagong sekreto at malaking plot twist ng mga sikat na bituin. Hanggang sa kasalukuyan patuloy na nananahimik ang kampo ni Kim at Paolo at walang anumang malinaw na kompormasyon na nanggagaling sa mismong mga labi ng aktres tungkol sa sinasabing pagbubuntis. Gayunpaman, ang pagkabalyo ng publiko sa isyong ito ay isang bansa kung saan ang buhay ng mga idolo ay itinuturing na bukas na aklat na pag-aari ng masa. Maging totoo man na may isang anghel na paparating o isa lamang ito, napakagaling na ilusyon para sa pelikula. Isang bagay ang malinaw na napatunayan ng kaganapang ito. Ang tambalang Kim at Paolo ay may pambihirang kapangyarihan na kontrolin at yanikin ang buong bansa sa pamamagitan lamang ng isang simpleng larawan na nag-iiwan sa lahat ng isang nakakabalyo na palaisipan. Patuloy na aabangan at hihimayin ng publiko hanggang sa tuluyan itong mabunya. At sa kabilang banda, Bella Padilla, tahimik sa tanong tungkol kina Kim at Angelica. Muling na pag-usapan online ang pagkakaibigan ni Bella Padilla, Kim Chiu at Angelica Panganiban matapos piliin ni Bella na huwag magbigay ng direktang sagot ng tanong tungkol sa kasalukuyang estado ng kanilang samahan. Isang maikli at mahinahong tugon lamang ang kanyang ibinibigay, ngunit sapat na iyon upang muling mabuhay ang matagal ng mga tanong ng kanilang mga followers. Sa loob ng maraming taon, nakilala ang tatlong aktres bilang magkakaibigang malapit sa isa't isa, isang samahang minsang naging paborito ng fans dahil sa kanilang natural na chemistry at masayang bonding moment. Tinawag ang kanilang grupo na ang Becky mula sa kanilang mga pangalan, Angelica, Bella at Kim. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ng ilang netizen na tila hindi na sila ganoon kadalas makita na magkakasama sa social media. Mula rito nagsimula ang mga haka-haka kung mayroon bang nagbago sa kanilang friendship. Walang kakaiba sa mga kaibigang hindi palaging magkasama, lalo na kung pare-parehong abala sa trabaho at personal na buhay. Ngunit dahil public figure silang tatlo at minsang bukas sa pagbabahagi ng kanilang bonding moments, naging kapansin-pansin sa ilang followers ang pagbabago. Mas naging sentro ng usapan ang bagay na ito ng direktang matanong sa Bella tungkol kina Kim at Angelica, halip na magbigay ng malinaw na kompormasyon o pagtanggi sa mga haka-haka. Nili niyang huwag talakayin ang paksa. I won't talk about her. Thank you.
ang naging maikling tugon ni Bella ayon sa panayam na naging batayan ng usapan. Walang mabigat na deklarasyon na sagot na iyon. Wala rin siyang sinabi na nagpapatunay na may problema silang tatlo. Ngunit ang kawalan ng mga direktang sagot ang siyang naging dahilan upang mas naging interesado ang publiko. Isang maikling sagot, maraming interpretasyon bago dumating ang mga tanong tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nabi ni Bella na karaniwan siyang bukas tungkol sa kanyang buhay. Inilarawan niya ang sarili bilang isang open book at ipinapahiwatig na wala naman siyang kailangang itago. Dahil dito, naging mas kapansin-pansin para sa ilang nakapanood ang kanyang desisyon. Hindi sagutin ang particular na tanong tungkol kina Kim at Angelica. Para sa kanila, kung bukas si Bella sa maraming aspeto ng kanyang buhay, bakit dito siya nagtakda ng limitasyon? Diyan nagsimula ang sari-saring interpretasyon. May mga nagtatanong kung ang kanyang pananahimik ba ay indikasyon na may sensitibong bagay na ayaw lamang niyang pag-usapan sa publiko. Maiba namang kabaliktaran ang pananaw. Para sa kanila, walang obligasyon sa Bella na ipaliwanag sa publiko ang bawat detalye ng kanyang personal na revelasyon at relasyon kahit pakilala ang mga taong sangkot. Sa katunayan, ang pagtangging sumagot ay hindi otomatikong konfirmasyon ng anumang kahaka. Maaari lamang itong mga hulugan na may isang paksang mas gusto niyang panatilihin sa pribadong spasyo. Ito ang mahalagang pagkakaibang madaling mawala kapag celebrity news ang pinag-uusapan. Ang ayaw kong pag-usapan na hindi kapareho ng totoo ang inyong hinala. Ang Becky at ang friendship na minahal ng fan, malaking bahagi ng interes ng publiko sa usaping ito. Ang dating closeness ni na Angelica, Bella at Kim, hindi lamang sila tatlong sikat na actress na nagkataong magkakilala. Buo rin sa publiko ang imahe ng isang masaya at matibay na friendship. Sa kanilang mga social media moments noon, makikita ang relax at natural nilang samahan. Hindi mahirap maintindihan kung bakit maraming followers ang natuwa sa kanilang grupo. Sa industriya kung saan malakas makita ang competition at pressure, refreshing para sa fans ang makita ang tatlong successful actresses na tila komportable at masaya sa piling ng isa't isa. Naging bahagi ng kanilang public image ang pagiging magkakaibigan. Dahil dito nagkaroon ng emotional investment ng ilang followers sa kanilang samahan. Kapag mayroong bagong larawan silang magkakasama, agad itong napapansin. Kaya nang nabawasan ang ganitong post, napansin din agad ang kawalan. Ngunit mahalagang tandaan na ang nakikita sa social media ay maliliit lamang na bahagi ng totoong buhay ng isang tao. Ang kawalan ng litrato ay hindi otomatikong nangangahulugan ng kawalan ng komunikasyon o pagkakaibigan. Hindi rin pari-pareho ang yugto ng buhay ng tatlong aktres habang nagbabago ang personal na priorities, trabaho at responsibilidad ng bawat isa. Natural lamang na magbago rin ang paraan at dalas ng kanilang pagkikita. Nagbabago ang friendship habang nagbabago ang buhay. Ito ang bahagi ng kwento na maaaring makarelate kahit ang mga taong wala sa showbiz. Maraming pagkakaibigang dumaraan sa mga panahong halos araw-araw. Magkausap ang magkakaibigan at mayroon ding mga panahong bihira silang magkita. Di palaging problema ang dahilan. Minsan, simpleng pagbabago lamang ito ng schedule.